Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng San Felipe, may isang binatang tahimik ang pamumuhay. Pero may lihim na kwento, isang kwentong mas matanda pa sa mga kwento na matatanda at mas malamig pa sa hininga ng kamatayan. Ang pangalan niya ay Elias. 17 taong gulang, payat, kayumangi, at may mga matang laging tila may dalang tanong, parang may hinahanap, pero hindi alam kung ano. Lumaki si Elias sa hirap. Iniwan siya ng kanyang ina noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang, matapos magkasakit at hindi na kinaya ng katawan. Ang kanyang ama naman, isang mangangahoy, ay hindi na rin muling nakita matapos ang isang gabi na malakas na bagyo. Mula noon, si Elias ay itinaguyod ng kanyang lola, si Aling Maria, isang matandang albularyo ng baryo. Tahimik si Elias, hindi palakibo sa ibang tao, pero may malambot na puso para sa mga hayop at kalikasan. Araw-araw ay namumundok siya upang mangolekta ng mga halamang gamot para sa kanyang lola. Ngunit sa ilalim ng simpleng pamumuhay nila, may mga bulong sa paligid, mga kwentong binabaliwala ng karamihan, pero hindi nawawala. Kwento ng dambuhalang ahas na nakatira raw sa kuweba sa pinakaliblib na bahagi ng gubat. Isang nilalang na hindi basta-basta hayop, kundi tagapagbantay ng sinaunang kayamanang taglay ang mutya. Isang batong may kapangyarihang kayang magbago ng kapalaran ng sinumang makakuha nito. Sabi ng matatanda, sinumang magnasa ng mutya ay sinusumpa dahil ang mutya raw ay may kabayaran, buhay kapalit ng kaginhawaan. Mga alamat lang yan. Laging sabi ni Elias sa sarili tuwing nadadaan sa usapan ng mga matatanda. Pero may isa siyang kaibigan na laging naiba ang paniniwala, si Kaloy. Isa ring binata, masayain na palabiro, pero matalino at may malalim na paniniwala sa kababalaghan. Alagi niyang kinukulit si Elias. Subukan kaya natin puntahan yung kuweba? Baka nandoon talaga ang mutya. Kaloy, wala tayong mapapala roon. Puro sabi-sabi lang yan. Kung totoo, kung yon ang sagot sa lahat ng problema natin, natahimik si Elias. Dahil sa totoo lang, matagal na rin niyang iniisip, ano kung totoo nga? Ano kung ang mutya ang sagot sa lahat ng hirap? Matagal na niyang gustong bigyan ng maayos na buhay ang kanyang lola. Agod na siyang makitang nilalagnat ito gabi-gabi dahil sa rayuma. At higit sa lahat, pagod na siyang laging tinitingnan ng iba na parang wala siyang kinabukasan. Isang gabi, habang inukit ni Elias ang hawakan na kanyang maliit na kutsilyo, bigla niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa paligid. Wala namang hangin, pero ang apoy sa kanilang kalan ay biglang napatay. Umalingaw-ngaw ang taho ng mga aso sa paligid, sabay-sabay, parang may kinakatakutan. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa gubat. Sa kalayuan, sa mismong direksyon ng kuweba, may naaninag siyang ilaw. Parang kumikislap na boghaw. Tumingin siya kay Kaloy na nandoon din pala sa labas. Tila napansin din ang liwanag. Elias, nakita mo yon? Tumango lang sa Elias. Kinabukasan, sinubukan nilang kalimutan ang nangyari. Namundok pa rin sila para mamitas ng mga halamang gamot, pero tila nagbago ang paligid. Mas tahimik ang kagubatan. Wala ang mga ibong deity masiglang naglalakbay. Wala rin mga unggoy na deity sumisilip sa kanila. Sa halip, may naririnig silang kaluskos na hindi nila makita ang pinanggalingan. Minsan, may malalaking bakas ng ahas sa lupa, pero parang hindi pangkaraniwang leki, dahil ang marka ay kasinlaki ng katawan ng tao. Baka may sawa lang dito, pilit na paliwanag ni Elias. Hindi ito sawa, Elias, mahinang sagot ni Kaloy, parang mas malaki pa. Habang lumalalim ang mga araw, mas dumadalas ang kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang natutulog si Elias, nagising siya sa panaginip, isang malalim na tinig ang paulit-ulit na bumubulong. Halika, kunin mo ako. Pagmulat niya, nabasa ang kanyang mukha sa pawis. Sa kanyang palad, may kakaibang marka na hindi niya alam kung paano napunta roon. Isang hugis bilog na parang ahas na uminog sa sariling buntot. Kinabahan siya, pero hindi niya masabi kahit sa kanyang lola. Hindi rin siya pinatahimik ni Kaloy, na nagsabi ring nagkaroon siya ng panaginip, pareho ng tinig, pareho ng bulong.
Hindi kaya tinatawag tayo ng mutya. Danong ni Kaloy. Kaloy, tumigil ka. Hindi natin alam kung anong klaseng kapangyarihan yun. Hindi ba't pareho tayong nangangarap ng mas maginhawang buhay? Sa paglipas ng ilang araw, naging mas malalim ang pag-iisip ni Elias. Parang may hinihila sa kanya, isang tawag na hindi niya may paliwanag. Hanggang isang hapon, habang nasa tabing ilog sila ni Kaloy at nagbibiruan, napansin ni Elias ang liwanag sa ilalim ng tubig. Isang piraso ng bato na kumikislap sa ilalim, buhaw at may kinang na hindi pangkaraniwan. Agad niya itong sinisid. Pag-ahon niya, hawak niya na ang batong iyon, maliit, malakristal, pero mabigat sa kamay. Agkahawak pa lang niya, para may dumaloy na kuryente sa kanyang mga ugat. Natahimik ang paligid. Tumingin si Kaloy sa kanya, tila natigilan ding. Elias, sa palagay mo. Yan na ba yun? Hindi sumagot si Elias. Dahil sa mismong sandaling iyon, mula sa kailaliman ng ilog, isang aninong mahaba at madulas ang gumalaw. Dahan-dahan, tila sumasayaw sa ilalim ng tubig. At sa di kalayuan, mula sa gubat, may narinig silang tunog. Isang huni. Mabadal. Mababa. Parang pag-iyak ng hayop na hindi pa nila kailanman narinig. Napatingin si Elias sa kanyang kamay, sa mutya, at sa likod niya, isang peres ng meta, kulay ginto, nakatitig mula sa dilim ng kagubatan. Tila may gumising, at hindi na ito matutulog muli. Hindi na naging normal ang mga sumunod na araw para kay Elias. Simula noong nahawakan niya ang mutiyang nakuha sa ilalim ng ilog, para bang unti-unting nagbabago ang lahat. Tuwing gabi, nananaginip siya ng kakaiba, mga lugar na hindi niya alam kung totoo, mga tinig na hindi niya kilala pero parang matagal nang nananahan sa dugo niya. Isang gabi, nanaginip siya na nasa isang kuweba siya, maliwanag ang loob, at sa gitna ng batoy may isang dambuhalang ahas na may mga pakpak, nakapulupot sa isang altar. Sa ulo nito, suot nito ang korona na yari sa buto at ginto, habang sa bibig nito, nakalawit ang mutya, ang perehong batong hawak niyang gayon. Nagising siyang hingal na hingal, pawisan, at may bahid ng dugo ang gilid ng kanyang ilong. Nagsimula ng mapansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago sa kanya. Maging ang kanyang lola, si Aling Maria, ay nagiging tahimik at nagmamasid. Isang araw, habang pinapaliguan niya ang kanilang alagang kambing, tinawag siya nito sa loob ng kubo. Sa kamay ng matanda, may hawak itong luma at kupas na kahon na may ukit ng ahas. Elias, ani Aling Maria habang nanginginig ang tinig. Oras na siguro. Deti ko pa tung tinago sa iyo. Akala ko'y hindi na mangyayari, pero naramdaman ko na ikaw na ang huling tagapagmana. Nang buksan ni Aling Maria ang kahon, may laman itong maliit na kabib na kulay itim na parang usok, may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ito ang kabibi ng bantay kaluluwa. Noong unang panahon, ang pamilya natin ay mga albularyong tagapangalaga ng mutya, hindi para ariin, kundi para itago mula sa mga nilalang na gustong gamitin ito para sa kasamaan. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Ano pong ibig ninyong sabihin, La? Ang ama mo, bulong na matanda, hindi nawala dahil sa bagyo. Inatay siya ng isang aswang, ang perehong nilalang na gustong adawin ang mutyang gayon. Nagbabalik ito, Elias, at ikaw na lang ang natitirang hadlang. Hindi agad nakapagsalita si Elias. Ang buong buhay niya, inakala niyang walang halaga ang kanilang pamilya, isang ordinaryong buhay, isang pamilyang biktima ng kapalaran. Pero ngayong alam niya may bahid pala ng misteryo tungkulin ang kanyang dugo, arang bumigat lalo ang bawat hakbang niya. Habang kinikimkim niya ang katotohanan iyon, lalong lumalayo ang loob niya sa mga tao sa baryo. May ilang nagsasabing may ibang amoy na raw si Elias, habang ang ilan ay diretsahang umiiwas sa kanya. Isang bata ang muntik na mawalan na malay matapos tumingin sa mga mata niya, at sinabing may anino sa likod ni Elias. Maging si Kaloy ay nagiging tahimik. Hindi na siya gaya ng deity, palabiro, palabati. Arabang may itinatago rin ito. Sa isang gabi,
Naglakas loob si Elias na kausapin siya habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay. Kaloy, hindi na tayo gaya ng dati. Anong nangyayari sa iyo? Tumingin si Kaloy sa kanya at mahina itong nagsalita. May mga panaginip din ako, Elias. Pero hindi kasing linaw ng iyo. May bumubulong sa akin, sinasabing huwag kang pagkatiwalaan. Na, ikaw raw ang magdadala ng kapahamakan. Hindi mo naman ako pinaniniwalaan, di ba? Tanong ni Elias, halos pabulong. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Tol, sagot ni Kaloy. Pero isang gabi, may nilalang na lumitaw sa harap ng bahay namin. Kulay puti ang balet, parang diwata, pero ang matay puro dilim. Sinabi niyang, ikaw raw ang napiling tagapagmana. Pero may babala siya, kapag nagkamali ka ng landas, ikaw rin ang magwawasak ng lahat. Hindi na nakasagot si Elias. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang humangin ng malakas at namatay ang apoy ng kanilang ilawan. Sa gitna ng dilim, may liwanag na tumama mula sa gitna ng gubat. Parehong bahaw na liwanag na nakita niya noon. Tumayo sila ni Kaloy at para bang isang puwersang hindi nila kayang labanan, hinila sila ng liwanag. Habang papalapit sila sa pinanggagalingan ng liwanag, biglang may tumayo mula sa damuhan. Isang matandang lalaki, hubad ang paa, may mahabang buhok at puting balbas. Suot niya ang isang lumang kasuotang dawa sa balet ng punong kahoy. Sa kanyang kamay ay may baston na may hugis ng ahas na may sunggay. Elias, tinig nito, malalim at parang umugong sa hangin, anak ng tagapangalaga. Matagal ka na naming hinihintay. Nino po kayo, isa akong bantay-hiwa. Kami ang mga espiritong nilikha ng kalikasan upang gabayan ang mga tagapagdala ng mutya. Sanggayon, isa ka ng bahagi ng digmaan na mas matanda pa sa lahi ng tao. May nilalang na bumangon mula sa ilalim ng lupa, isang aswang na may kapangyarihang muling buhayin ang mga naunang nilalang. Siya ang kumitil sa iyong ama. Lumapit ito at ipinatong ang kamay sa balikat ni Elias. Ang mutyang nakuha mo sa ilog ay hindi lamang simpleng bato. Ito ay isang mutya ng liwanag, isa sa 3 mutya na kayang puksain ang kadiliman o palakasin ito, depende sa tagapagdala. Pero hindi ko po alam kung kaya ko. Mahina niyang tugon. Wala akong alam sa ganito. Nagsisimula ang lahat sa pagtanggi. Bata, tugon na matanda, ngunit may panahon ka pa upang pumili. Sanggayon, kailangan mong pag-aralan ang kahulugan ng mutya at ang kapangyarihang isinumpa sa iyong dugo. Sa kanyang kamay, iniabot niya ang isa pang bagay, isang luman ngunit makinang na kwintas na may inukit na ahas na may 2 ulo. Ito ang susi ng kuweba ng 2 hangin. Doon ka magsisimula. Ngunit mag-ingat ka. Hindi lahat ng taglay ang mutya ay bayani. Minsan, ang mismong liwanag ang siyang nagiging dahilan ng pagbagsak. Habang tinatanggap ni Elias ang kwintas, biglang kumulog ng malakas, pero walang ulan. Sa ulap, may hugis na parang nilalang na may pakpak at buntot na balumbon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil sa gabing iyon, sa wakas, malinaw na sa kanya. Hindi na siya ang binatang naghahanap ng simpleng buhay. Siya na ang huling tagapagdala ng liwanag. At sa dilim na paparating, siya rin ang posibleng maging huling pag-asa o unang tulay sa pagbagsak ng lahat. Kinabukasan, tahimik si Elias habang naglalakad pabalik ng baryo. Nasa bulsa pa rin niya ang kwintas na ibinigay ng bantay-hiwa. Mabigat ito, pero hindi lang sa bigat ng metal, kundi sa bigat ng lahat ng sinabing totoo sa kanya kagabi. Pakiramdam niya ay para siyang kinulong sa 2 mundo. Ang mundo ng isang batang iniwan at ang mundo ng isang nilalang na kailangang lumaban para sa kinabukasan ng lahat. Habang binabaybay niya ang makipot na daan pauwi, muli siyang binalikan ng alaala. Yung gabing huling nakita niya ang kanyang ama. Siya ay 7 taong gulang noon. Maulan ang gabi at nakita niya ang kanyang amang papalabas ng bahay. Hawak ang matalim na itok at tila may dinaramdam na galit. Sinundan niya ito ng tingin habang papalayo sa dilim ng gubat. Mula sa malayo, narinig niya ang sigaw nito, isang hiyaw ng sakit na pilit niyang inaalala
pero hanggang ngayon ay wala siyang may paliwanag. Matagal na niyang tinanggap na baka kinain ito ng hayop o nalunod sa ilog. Pero ngayon, alam na niya. Inatay ito ng aswang at iniwan siyang walang ama, walang paliwanag, walang hustisya. Bakit ako? Bakit kailangang ako pa ang gumanap ng pepel na ito? Bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang luha. Pagdating niya sa kanilang kubo, naroon si Kaloy, tila kanina pa naghihintay. Tiningnan siya nito ng seryoso, hindi gaya ng dati nitong palaging may ngiti. Elias, ani Kaloy, may kakaiba na namang nangyari kagabi. Napakunot no si Elias. Ano na naman? Si Mang Tomas, nahanap siyang wala ng malay sa gitna ng palayan. May mga sugat sa liig, parang kinayod ng matulis na kuko. Nanlamig si Elias. Isa si Mang Tomas sa mga matatandang albularyo sa kabilang dulo ng baryo. Matagal na rin nitong tinapos ang pagiging manggadamot, pero isa siya sa mga taong may alam tungkol sa mga nilalang ng kadiliman. May nakita raw siyang anino bago siya nawalan ng ulirat. Dagdag pa ni Kaloy. Sabi niya, hindi iyon tao. Biglang nagdilim ang paligid kahit tanghaling tapat. Dumaan ang makapal na ulap at sa ihip na malamig na hangin, napansin ni Elias ang isang bagay sa malayo. Isang nilalang na kulay abo, nakabaluktot sa sanga ng puno at nagmamasid. Nang tumingin siya dito, bigla itong naglaho na parang usok. Nagsimulang dumami ang ganoong mga pangyayari. Sa sumunod na mga gabi, may mga alagang hayop ang nawawala. May mga batang nakakasakit at hindi magamot kahit anong halamang gamot. Lumalakas na ang presensya ng kadiliman at parang alam nito kung nasaan si Elias. Isang gabi, habang binabantayan ang natutulog na lola niya, naramdaman niyang parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napalingon siya pero wala siyang nakita. Nang bumalik siya sa pagkakaupo, nakita niya ang pinto ng kubo, nakabukas na. Kanina ay isinara niya iyon. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang lumang kutsilyo na iniwan ng kanyang ama, at lumabas. Tahimik ang paligid. Walang ingay ng kulidlig, walang ihip ng hangin, parang ang buong kalikasan ay naghihintay. Sa likod ng bahay, nakita niya ang bakas ng mga paa. Malalaki, may 4 na daliri, at tila may kalmot sa lupa sa bawat hakbang. Hindi ito hayop, hindi rin ito tao. Sinusubok nila ako, bulong niya. Gusto nilang matakot ako. Gusto nilang umetras ako. Pero hindi pa rin buo ang loob ni Elias. Hanggang gayon, dala pa rin niya ang galit at sakit ng pagkamatay ng kanyang ama, ng pagkawala ng kanyang ina, at ng pagiging isang wala sa mata ng mga tao noon. Sa kabila ng lahat, gusto lang naman niya'y mamuhay ng tahimik, makapagtapos ng pag-aaral, at makapiling ang kanyang lola habang may panahon pa. Pero sa bawat araw na lumilipas, tarang lalong itinutulak siya ng kapalaran sa daang hindi niya pinili. Isang hating gabi, biglang gumising si Elias sa matinding kirot sa dibdib. Para bang may apoy sa loob ng kanyang katawan. Bumangon siya at tumakbo palabas ng bahay, at sa kanyang harapan, nandoon ang bantay hiwa. Ang mutya sa iyo ay gumising na, sabi nito. Ang liwanag nito ay umaabot sa mga nilalang ng dilim. Hindi mo na sila matatakasan, Elias. Kailangan mong magsanay. Ano bang gusto ninyong gawin ko? Pumatay. Maging katulad nila, sigaw niya, puno ng sakit. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi mo kailangang maging malakas ngayon. Mahinang sagot ng nilalang. Kailangan mo lang magpasya. Dahil bawat araw na lumilipas, lumalapit ang halimaw. At hindi lang ikaw ang nakataya, peti ang buong bayan. Bumukas ang lupa sa harap nila, at sa ilalim nito'y may hagdan pababa, yeri sa mga ugat ng puno at mga bato. Bumaba si Elias, kasunod ang nilalang. Sa ilalim, isang silid na puno ng mga lumang gamit, mga armas, damong gamot, mga libro, at isang dambuhalang salamin na yari sa itim na baito. Dito ka magsasanay. Hindi para maging mandirigma, kundi para maging tagapagbantay. Ang pinili ay hindi palaging handa. Pero ang tunay na bayani, natututo kahit masakit, kahit takot, kahit mag-isa. Tumingin si Elias sa salamin.
At sa salamin, hindi lang sarili niya ang nakita. Nakita niya ang kanyang ama, duguan, hawak ang perehong mutya, at sa likod nito, ang aninong unti-unting lumalapit, may pulang meta, at pamilyar ang anyo. Bigla niyang naisip, ito ang halimaw na pumatay sa kanya, at darating ito para sa akin. Nang gabing iyon, hindi pa rin siya sigurado kung handa na siyang lumaban. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, alam na niyang hindi siya takot dahil mahina siya. Takot siya dahil baka tama ang kanyang iniisip. Ang halimaw na iyon ay may dugong konektado sa kanya. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mabigat ang hangin sa buong baryo. Hindi man sinasabi ng mga tao, ramdam ni Elias na unti-unti nang nararamdaman ng lahat ang nalalapit na panganib. Bawat gabi tila mas madilim kaysa dati. Ang mga aso, bigla na lang tahimik at tila laging nakatingin sa isang direksyon, palayo sa kagubatan, sa direksyon ng kuweba. Maging si Elias ay hirap nang makatulog. Ang mutya, nang ngayon ay palagi niyang suot bilang kwintas, ay tila may sariling tibok. Tuwing may lalapit na panganib, umiinit ito sa kanyang dibdib. At gabi-gabi, umiinit ito. Parang sinisigaw na hindi na sila ligtas. Kaloy, ani Elias habang naglalakad silang dalawa papunta sa ilog. Handa ka ba talada? Hindi agad sumagot si Kaloy. Nakayuko ito habang hawak-hawak ang isang lumang paana na nakuha nila sa taguan ng Bantay Hiwa. Matapos ang ilang segundo, tumigil ito sa paglalakad at tumingin kay Elias. Hindi ko alam kung handa ako, sagot niya, pero hindi ko rin kayang hayaan kang mag-isa. Kung tuna ang laban natin, sabay tayong aetras o sabay tayong lalaban. Napangiti si Elias kahit mabigat ang dibdib. Hindi pa rin nawawala ang takot sa puso niya. Takot na baka hindi niya kayanin. Takot na baka mawala si Kaloy. Takot na baka totoo nga ang hinala niya, na ang halimaw na darating ay may koneksyon sa dugo niya. Sa ilalim ng pangangalaga ng Bantay Hiwa, nagsimula silang magsanay araw-araw. Si Elias ay tinuruan kung paano gamitin ang mutya upang makaramdam ng presensya ng dilim. Hindi ito basta kapangyarihan, parang pakiramdam. Isang uri ng pakikipag-ugnayan sa paligid, sa hangin, sa lupa. Natuto rin siyang gamitin ang kabib ng Bantay Kaluluwa. Isang uri ng panangga sa masasamang espiritu. Ngunit hindi lahat ng araw ay mapayapa. Isang hapon, habang nagsasanay sila sa gilid ng gubat, may matinding hangin na biglang humampas sa kanila. Tumigil ang oras. Ang mga dahon ay tila natuyo sa isang iglap. At mula sa likod ng mga puno, may lumabas na tatlong nilalang, mga anino na may meta. Mahaba ang mga kuko at tila walang mukha. Hindi sila sumisigaw, pero sa bawat hakbang nila, para silang nag-iiwan ng uling sa lupa. Kumalat na sila, sigaw ni Bantay Hiwa. Huwag kayong titigil. Mabilis ang lahat. Si Elias ay biglang nilapitan ng isa sa mga anino. Tumalon ito sa air. Ngunit bago ito sumayad, biglang nagliwanag ang mutya sa kanyang dibdib. Isang bahaw na liwanag na nagtulak sa nilalang paatras. Sumigaw ito sa sekit at biglang nawala sa hangin. Humihingaw si Elias at napatingin kay Kaloy ng ngayon ay duguan ang braso. Isa sa mga nilalang ay nakasugat sa kanya. Elias, kailangan natin magmadali. Anas ni Kaloy habang sinusubukan niyang itayo ang sarili. Hindi pa man nagsisimula ang tunay na laban, nasusugatan na tayo. Pisensya ka na, Kaloy, bulong na Elias, dahil sa akin, nadadamay ka. Tumigil ka nga, sagot ni Kaloy. Alam kong hindi mo pinili ito. Pero andito na tayo. Kung mamamatay man ako, gusto kong sa laban, hindi sa pagtakas. Sa mga gabing sumunod, mas dumalas ang pag-atik ng mga anino. Hindi na lang sila sa gubat, kundi pati sa gilid ng baryo. Minsan, naririnig nila ang sigaw ng mga kalabaw na parang kinakaladkad sa dilim. Minsan naman, may mga aninong dumadaan sa gilid ng bintana ng mga bahay at kapag sinundan mo ng tingin, bigla na lang silang nawawala. Ang mga matatanda sa baryo ay nagumpisa ng magsindi ng kandila at magdasal gabi-gabi. Maging si Aling Maria ay lumanghap ng usok ng insenso sa bawat sulok ng kanilang bahay. Wala nang nagtatanong kung bakit, lahat ramdam na may paparating.
Lahat ramdam ang anino ng kamatayan. Isang gabi, habang nakaupo si Elias sa harap ng kanilang bahay, nakita niya sa di kalayuan ang isang batang babae. Mag-isa ito, nakatayo, nakaputi. Tila hindi gumagalaw. Tinawag niya ito. Hey, bata, huwag ka mag-isa diyan, delikado. Pero hindi ito sumagot. Sa halip, lumapit ito ng dahan-dahan, at habang lumalapit, dahan-dahan ring nagbabago ang anyo nito. Ang puting damit ay naging kulay abo, ang balat ay unti-unting naging tuyo at mabagsik, at ang mata, pula, tila nasusunog sa loob. Tumayo si Elias, agad na hinawakan ang mutya, at biglang lumabas ang liwanag. Pero ang nilalang ay tumawa, isang malalim, malagim na tawa. Hindi mo na kami mapipigilan, tagapagdala, wika ng boses na hindi bata. Ang dugo mo ay dugo rin ng gabi. At biglang naglaho ang nilalang. Pagbalik ni Elias sa loob ng bahay, halos hindi siya makapagsalita. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa unti-unting katotohanang bumabalot sa kanya. Anong ibig sabihin niya? Tanong niya sa sarili. Anong koneksyon ko sa dilim? Hindi na niya kayang itanggi. May itinatagong lihim ang kanyang dugo. Ang kanyang ama, baka hindi lang basta albularyo. Baka may kasunduan ito. Baka may kasalanan. At ang mga nilalang ng dilim, tila hindi lang basta gustong agawin ang mutya. Gusto rin nilang hilahin si Elias pabalik sa kanila. Muling sumawagi sa isipan niya ang panaginip, ang dambuhalang ahas na may korona, at ang mga mata nito na tila pamilyar. Hindi niya alam kung bakit, pero tuwing iniisip niya iyon, tila may bahagi ng sarili niyang pagkatao na kumikirot at bumubulong. Balik ka na sa tingka. Sa labas, muli na namang narinig ang kakaibang sigaw, hindi hayop, hindi tao. Isang tunog na parang sumasagitsit sa hangin. Sa gabing iyon, walang tulog si Elias. Dahil alam niyang hindi na magtatagal. Darating na ang halimaw. At baka pagdating nito, hindi na niya alam kung lalaban siya o kung susunod siya. Sa sumunod na umaga, dumiretso si Elias sa gilid ng gubat, malapit sa kuweba ng dalawang hangin. Hindi siya makatulog buong gabi. Sa dibdib niya, ang mutya ay muling umiinit, mas malakas kaysa dati. Tila may gusto itong ipakita. Ngunit higit pa sa init ng mutya ang nagpapabigat sa kanya. May bumabagabag sa kanyang isipan. Si Kaloy. Sa mga nakaraang araw, napansin niyang laging tahimik ito, parang may itinatago. Minsan, nahuli niyang may tinatanguang anino sa kakahuyan. Akala niya ay guni-guni lang. Pero kagabi, nang mawala ang batang may pulang meta, nakita niya sa gilid ng kanyang paningin ang isang pamilyar na anino. At alam niyang si Kaloy iyon. Nakatayo lang, tahimik. Hindi tumulong, hindi sumigaw. Kaloy't, bulong niya, habang iniikot ang paningin sa kagubatan. Bakit parang may hindi ka sinasabi sa akin? Biglang may malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Mula sa itaas ng puno, may nahulog na dahon, itim, tuyo, at parang nasunog sa dulo. Mula sa dikalayuan, may umalingaw na boses. Familiar, mababang tinig, pabulong. Elias, napalingon siya. Walang tao, pero ang mutya sa kanyang dibdib ay nagliwanag. Walang kasinungalingan ang makakapagtago sa liwanag. Gulat siya. Gayon lang nagsalita ang mutya. O baka isip lang niya. Hindi na niya alam kung alin ang totoo sa hindi. Pero isang bagay ang sigurado niya. May pagtataksil na nagaganap. Pagbalik niya sa baryo, nadatnan niya ang kaguluhan. Maraming tao sa gitna ng plaza, nagkakagulo, umiyak. May mga sigawan, may mga dasal. Sa gitna ng lahat, si Aling Maria ay nakalupasay sa lupa, humahagulgol. Lola, sigaw ni Elias habang mabilis na lumapit. Nang makita siya ng matanda, niyakap siya nito ng mahigpit. Elias, anak, kinuha nila si Kaloy. Napahinto sa Elias. Anong ibig niyong sabihin? Sabi nila, nakita si Kaloy kagabi sa gubat, pero hindi na bumalik. Ang mga nakakita, sinabing may nilalang daw na kasama niya. Malamig ang hangin, walang ingay. Tapos, bigla na lang silang nawala. Hindi makagalaw si Elias.
Gusto niyang magalit, matakot, o sumigaw. Pero mas malakas ang isang pakiramdam, pagtataka. Dahil kung totoo man ang hinala niya, kung may itinatago si Kaloy, ibig bang sabihin ay kusa itong sumama? Habang naguguluhan, dumating si Bante Hiwa. Tahimik ito, pero may bakas ng galit sa mata. Hindi na natin pwedeng itago, Elias, Anito. Ang kaibigan mo, hindi siya tulad ng iniisip mo. Hindi yon totoo. Si Kaloy, pagpapatuloy ng espiritu, ay anak ng isang nilalang ng dilim. Arang binagsakan ng bato ang puso ni Elias. Matagal na siyang sinusundan ng kadiliman, pero pinili niyang tumalikod doon. Hanggang sa nakuha mo ang mutya. Simula noon, nagsimulang bumalik ang tawag ng dugo sa kanya. Hindi ko maintindihan. Ang kaibigan mong si Kaloy, kalahating aswang. Hindi makapaniwala si Elias. Ilang taon na silang magkaibigan. Magkasama sa hirap. Magkasama sa pagtawa, sa takot, sa sakit. At ngayon, sasabihin sa kanya na hindi ito tao. Kung ganun, niloko niya ako. Hindi ko alam kung anong totoo sa puso niya. Sagot ng Bante Hiwa. Pero may isang bagay akong sigurado. Nilapitan na siya ng halimaw. At kung hindi natin siya may balik agad, baka tuluyan na siyang mawala. Hindi alam ni Elias kung anong mas masakit, ang pagkawala ni Kaloy, o ang posibilidad na ito mismo ang magdadala ng kamatayan sa kanya. Gabi na nang muling naramdaman ni Elias ang pagtawag ng mutya. Tumayo siya, hindi na kaya ang katahimikan. Sumunod siya sa liwanag ng mutya, patungo sa pinakagitna ng gubat, sa mismong kuweba ng dalawang hangin. Sa pagpasok niya, napuno ang paligid ng malamig na hangin. Sa bawat hakbang, para bang bumibigit ang kanyang katawan. Ang pader ng kuweba ay may mga ukit na ngayon lamang niya nakita, mga mukha, mga meta, mga ahas na tila gumagalaw kapag hindi mo tinitingnan. At sa dulo ng kuweba, may nakita siyang isang aninong nakatayo. Kaloy, lumingon ito. At totoo nga, si Kaloy iyon. Pero hindi na siya ang Kaloy na kilala niya. Ang balat nito ay maputla. Ang meta ay bahagyang namumula, pero hindi pa ito lubusang nagbabago. Elias, mahina nitong wika. Alam kong darating ka. Anong ginagawa mo rito? Tahimik si Kaloy. Tumingin ito sa mutya sa dibdib na Elias. Iyon ang matagal nang hinahanap ng mga nilalang sa dilim. Pero hindi iyon ang totoo, Elias. Hindi iyon ang tunay mong pepel. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo lang tagapagdala ng mutya, ikaw ang pintuan. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Pintuan? Sa pamamagitan mo, makakabalik ang halimaw sa buong anyo niya. Ikaw ang nagsisilbing tulay ng liwanag at dilim. Kaya pinili ka, kaya inalagaan ka, kaya pinatay ang iyong ama. Arang gumuho ang mundo ni Elias. Lahat ng sakit, lahat ng galit, biglang bumalik. Inatay ang kanyang ama dahil sa kanya. Alam mong hindi mo kasalanan, dagdag ni Kaloy, pero kailangan mong pumili. Kung lalaban ka, may kapalit. At kung tatakas ka, mas malaking kapalit. Lumapit si Kaloy. Elias, kahit kalahati ng dugo ko ay sa kadiliman, hindi ko hinayaang tuluyan akong lamunin. Inilit kong manatili bilang kaibigan mo. Pero darating ang oras na kailangang pumili ang bawat isa sa atin. Bumigat ang paligid. Mula sa dulo ng kuweba, may gumalaw. Isang napakalaking aninong may pulang meta, himihinga ng apoy na malamig. Napaetra sa Elias. Ngayon, alam na niya, hindi lang halimaw ang kaharap niya, kundi ang katotohanang baka siya mismo ang dahilan ng pagbagsak ng lahat. Umalingaw ang katahimikan ng kuweba sa bigat ng paghaharap. Si Elias, hawak-hawak ang mutya ng ngayon ay nagliliyab sa liwanag, at sa harap niya, si Kaloy, hindi na ang dating kaibigan, kundi isang nilalang na hinahati ng liwanag at dilim. Sa likod ni Kaloy, gumagalaw ang dambuhalang anino ng ahas, ang tunay na anyo ng halimaw na matagal nang nagpaplano ng pagbabalik. Elias, wala ka ng oras, mahina ngunit mariing sabi ni Kaloy. Kung hindi mo sisirain ang mutya, bubukas ang daan. Lalamunin ng dilim ang buong baryo, ang buong mundo. Napakuyom sa Elias.
Ang mutya sa palad niya ay tila pumipintig na parang puso, tumatawag, naghihintay. Alam niyang ito ang sandaling pinakaiiwasan niya, pero ngayon ay wala na siyang lulusutan. Ang lahat ay nasa balikat niya na. Bakit mo ako dinala rito, Kaloy? Kung gusto mo akong ipahamak, bakit hindi mo pa ginawa? Tumahimik si Kaloy. Sa loob ng ilang saglit, bumalik ang titig ng isang matalik na kaibigan. Malungkot, takot, at puno ng pagsisisi. Dahil umaasa pa rin akong piliin mo ang tama, sagot ni Kaloy. Dahil kahit kalahati ng katauhan ko ay aswang, may natitira pa rin sa aking bahagi na totoo. At yun ay ikaw, Elias. Ikaw ang tanging pamilya ko. Nang marinig ni Elias ang salitang pamilya, parang tinamaan ang puso niya. Naalala niya ang kanyang ama, ang mga gabing magkasama sila, ang mga pangarap na nasira ng bigla itong mamatay dahil sa nilalang ng dilim. Pero ngayon, heto siya, nakaharap sa isang taong tinuring niyang kapatid, ngunit kabilang din sa madilim na mundo na sumira sa kanya. Muling gumalaw ang anino sa likod ni Kaloy. Mula sa itim na usok, lumitaw ang dambuhalang ahas, itim na kaliskis, pulang meta, at bibig na may ngiting parang alam na nitong panalo na siya. Ibigay mo sa akin ang mutya, Elias, bulong ng halimaw, at hindi na kita papahirapan. Hindi na kailangang mamatay pa. Himagbang si Elias. Ang mutya sa kanyang palad ay biglang lumipad at lumutang sa air, umikot sa pagitan nila. Ang liwanag nito ay dumidilim. Tila pinipilit ng dilim na kainin ang liwanag. Hindi ko alam kung kaya ko, sabi na Elias, lumuluha. Wala akong lakas. Isa lang akong binatilyo na iniwan ng lahat. Hindi totoo yan, may boses mula sa likod. Lumingon si Elias. Si Bantay Hiwa. Ang espiritu ng kagubatan ay muling nagpakita, ngunit ngayon ay sugaitan. Ang isa nitong pakpak ay duguan. Ang puso mo ang tunay mong sandata, Elias. Ang mutya ay ilaw lang, pero ang pagpili mo, yan ang kapangyarihan. Muling tumingin si Elias kay Kaloy. Sa kabila ng pagiging kalahating halimaw, bakas pa rin ang kabutihan sa mga mata nito. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Sa isang igla, may mga itim na aninong lumabas mula sa paligid, mga nilalang ng dilim, anyo na mga nawawala sa baryo, mga dating tao ng gayo'y aswang na. Lumapit ang dambuhalang ahas. Ang katawan nito ay pilit umuubo sa liwanag ng mutya. Ngunit bago pa ito makalapit, sumigaw si Kaloy. Elias, takbo na! Hinawakan ni Kaloy ang lig ng halimaw. Pilit itong pinipigilan. Ang mga anino ay agad na umatake sa kanya. Ngunit lumaban siya gamit ang kakaibang lakas mula sa kanyang aswang na dugo. Sa loob ng ilang segundo, pinigilan ni Kaloy ang pagsalakay. Gamitin mo ang mutya habang may oras pa, sigaw niya. Ngunit sa halip na tumakbo, lumapit si Elias. Tumalon siya, inabot ang mutya, at biglang sumigaw. Hindi ako tatakbo. Hindi ko na iiwan ang sinuman. Sa kanyang sigaw, biglang lumakas ang liwanag ng mutya. Mula sa gitna nito ay lumabas ang apoy, hindi mainit, kundi ilaw na tumatago sa dilim. Natamaan ang mga anino, nagsigawan sila habang unti-unting natutunaw. Ang dambuhalang ahas ay sumigaw rin na paetras. Ngunit sa lakas ng pagpapakawala ng mutya, peti si Elias ay natamaan. Napaluhod siya, nanginginig ang katawan. Hindi ka pa handa, bulong ng espiritu. Ang katawan mo'y di pa kayang hawakan ang buong liwanag. Ngunit pinilit na Elias. Sa huling lakas, isinaksak niya ang mutya sa lupa. At sa pagdikit nito, biglang sumabog ang liwanag. Nayanig ang buong kuweba. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Nang magmulat na mata si Elias, nasa labas na siya ng kuweba. Umiko pa rin ang kanyang paningin. Sa tabi niya, duguan si Kaloy. Kaloy, sigaw niya, mabilis na lumapit. Ngunit umiling si Kaloy. Hindi ko na kayang bumalik, Elias. Bahagi ako ng dilim. Pero salamat sa pagpili mong maniwala. Bumagsak ang katawan ni Kaloy sa kanyang mga bisig. At kasabay ng huling hininga nito, unti-unting nawala ang kanyang anyo, naging liwanag na lang sa hangin. Napayek si Elias. Sa kabila ng tagumpay,
may nawala pa rin. Hindi lahat ay nailigtas. At habang nililingon niya ang gubat na muling naging payapa, narinig niya ang huling bulong ng mutya. Hindi pa ito ang wakas. Napalingon siya. Sa dikalayuan, may isang aninong nakamasid, matangkad, may pulang meta, at isang makapangyarihang aura na lalong nagpapadilim sa paligid. Ang tunay na pinuno ng dilim. Gumiti ito, at biglang naglaho. Napatitig sa Elias sa langit. Sa loob ng kanyang dibdib, muling nagliwanag ang mutya, pero hindi na ito init lang. May halong sakit, may halong tapang. Dahil ngayon, alam na niya, ito pa lang ang simula ng totoong laban. Makalipas ang pagsabog ng liwanag sa kuweba, unti-unting nagbago ang katahimikan ng gubat. Ang dating mabigat at malamig na hangin ay napalitan ng kalmadong ihip. Parang hinihimas ng langit ang mga sugaitang puso. Si Elias, basag ang damdamin, nakaluhod pa rin sa lugar kung saan nawala si Kaloy, kaibigan, kapatid, at ang taong sa huli ay piniling isakripisyo ang sarili upang mailigtas ang mundo sa dilim. Hawak pa rin niya ang mutya, pero iba na ang anyo nito. Hindi na ito kasing liwanag ng deity. Isa na lang itong simpleng boto, parang pate, pero naroon pa rin ang init, ang alaala, at ang bigat ng mga nangyari. Bumalik si Elias sa baryo pagkaraan ng ilang araw. Napakaraming sugat, hindi lang sa katawan kundi lalo na sa puso. Wala na ang ilan sa mga nawawala, hindi na natagpuan. Ang iba, bumalik mula sa pagkakabihag ng dilim, pero hindi na sila katulad ng deity. Tahimik, parang may bahid ng kadiliman sa loob. Ngunit ligtas na sila. Ang mga matatanda ng baryo, lalo na ang albularyong si Lolo Berto, ay lumapit kay Elias. Marami silang tanong, pero higit pa roon ang pasasalamat. Ito na ang bagong tagapagbante, sabi na matanda. Ang huling buhay na tagapagmana ng liwanag. Ngunit hindi iyon magaan sa pandinig ni Elias. Hindi niya ginusto ang titulong iyon. Hindi niya ginusto ang lahat ng nangyari. Ang gusto lang niya ay makasama ang mga mahal niya sa buhay, ang ama niyang nawala. Si Kaloy na nilamon ng kanyang sariling kasaysayan at ang katahimikan na hindi na niya mararanasan ng buo. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti niyang tinulungan ang baryo na bumalik sa normal. Pinagtibay niya ang mga bakod, binantayan ang gubat, at tinuruan ang mga kabataan ng mga aral na natutunan niya sa espiritu, kay Bante Hiwa, at sa mga karanasang humubog sa kanya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa itaas ng buro kung saan tanaw ang buong baryo, lumapit si Lila, ang batang babae na minsang sinapian ng anino at nailigtas ni Elias. Kuya Elias, bulong niya, babalik pa po ba yung halimaw? Hindi kaagad sumagot si Elias. Tumingin siya sa langit, sa mga bituin na tila mas maliwanag ng ngayon. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Pero kahit bumalik man sila, handa na tayo. Handa na akong harapin sila. Tahimik na umupo si Lila sa tabi niya. Sa katahimikan nila, naramdaman ni Elias ang isang kakaibang bagay, hindi ganap na kapayapaan, pero may kasamang pag-asa. Para bang, kahit sugatan, may saysay ang lahat ng nangyari. Na kahit marami ang nawala, may mga naisalba. At sa mga natirang iyon, may pagkakataon pa ring mabuhay ng may liwanag. Ilang araw pa ang lumipas, dumating ang isa pang balita. Isang batang lalaki mula sa kabilang baryo ang nagsabing nakakita siya ng nilalang na may pulang mata sa gubat. Nang marinig ito ni Elias, bigla siyang natigilan. Naalala niya ang aninong nakita niya matapos ang laban, ang nilalang na mas malaki pa sa halimaw na pinaslang nila. Ang totoong pinuno ng dilim. Hindi pa pala tapos ang lahat. Erong gayong mas matatag na siya. Hindi na siya umatras. Tinanggap niya ang balita at sa halip na matakot, nagsimulang maghanda. Alam niyang may darating pa. May isa pang digmaan. Pero ngayon, may kaalaman na siya, may lakas, at higit sa lahat, may mga taong handang lumaban sa tabi niya. Sa gitna ng mga bagong pagsubok, bumalik sa alaala niya si Kaloy. Tuwing gabi, nananaginip siya ng mga sandaling magkasama sila bilang bata, nang sabay silang mangarap, tumakbo sa bukirin, at tumawa na parang walang problema. Sa bawat alaala, may kirot.
Pero may kaunting ngiti ring. Sa huling araw ng tag-init, sa perehong buro kung saan siya laging nag-iisa, dinala ni Elias ang lumang kwaderno ng kanyang ama. Binuksan niya ito, at doon nakita ang isang pahina na matagal na niyang hindi nababasa, isang sulat na tila huling mensahe. Anak, hindi mo kailangang maging katulad ko. Gawin mo lang kung anong tama, kahit mahirap, kahit mag-isa. Sa huli, ang puso mong pinili ang kabutihan. Yon ang tunay na liwanag. Napapikit sa Elias. Parang narinig niya ang boses ng kanyang ama. Parang nandoon lang ito, yakap siya. Salamat, pa, mahina niyang bulong. At patawad kung natagalan akong maniwala sa sarili ko. Mula sa bulsa niya, kinuha niya ang mutya. Ngayon ay parang bato na lang, ngunit alam niyang buhay pa rin ito. Ipinasok niya ito sa isang maliit na kahon at ibinaon sa lupa sa paanan ng punong akasya, kung saan sila ni Kaloy ay minsang naglaro. Sa'yo na ito, kaibigan. Pahinga ka na. At habang nililibing niya ang mutya, biglang umihip ang hangin, mahina, malamig at puno ng damdamin. Para bang tinanggap ng kalikasan ang kanyang alay. Tumayo si Elias, tumingin sa langit at napangiti. Ang dilim ay laging nariyan. Pero sa puso ng isang taong kahit sugaitan, piniling lumaban para sa kabutihan, doon nagsisimula ang tunay na liwanag.